At sa latest ENSO La Nina monitoring, nasa watchlist na. Patuloy na magiging maulan sa kaluran ng bahagi ng bansa, especially ng Mimaropa at Luzon area sa Kanluran, magpapatuloy. Bunsod pa rin ng dalawang o nagiging tatlong weather systems muli, kabilang na ang developing surface track ng Intertropical Convergence Zone, magiging maulap sa bahagi ng Mindanao. Extreme na Luzon, patuloy pa rin na magiging mahamog at mostly cloudy, bunsod pa rin ng amihan. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin Analysis para sa araw ng Sabado, January 4, 2025. Ang oras sa ating prospect may maga, ilas 11:02 na ng magtatanghaling tapa. Mula kahapon, halos sa kahapon ng magagabi at buong gabi ay nakaranas kami ng matitinding pag-ulan. Bigla ang buhos po ito. At doon ko lamang nang napagtanto ay senyalis pala na bahagyang tumaas po yung ating sea surface temperature sa may bandang Western Pacific. Dito, medyo bumaba. Actually, bumaba yung sea surface temperature ng husto. And then, yung kasabay ng ng easterlies, pagdaloy ng easterlies, surface wind flow, ay lalong tumaas ng bahagya ang temperatura. Ibig sabihin lamang dito is yung paglamig ng karagatan sa Western Pacific ay bunsod naman ng pagtaas ng easterlies trade wind na bunsod po ng mas tumataas na saturated rainfall sa may West Pacific Basin natin, sa may bandang dagat Pasipiko. At hindi natin napansin, unti-unti na palang nagkaroon na ng minor na La Nina phenomenon. At lumabas na nga po ito sa ating dashboard. Kaka-update lamang, ayan, negative 0.55 degrees Celsius na. Ibig sabihin na po, nasa underwatch na po siya ng mahinang La Nina. Ay nakapoint na siya sa may La Nina watch na. So, nag-update na siya, kaya pala nagkaroon ng mga pag-ulan bigla at naranasan namin dito sa may Caloocan. Ibig sabihin lamang dito is mas lumamig na ang temperatura natin dito sa western, sa may bandang mid-Pacific. Actually, umaabot na sa may bandang mid-Pacific yung lamig ng karagatan. Ibig sabihin, yung saturated ng water vapor, pagitan noon ng malamig na temperatura at yung mainit ng temperatura sa may bandang itaas niya ay mas tumataas po yung water vapor kasabay ng easterlies. Surface trade winds mula sa may bandang Eastern Pacific ay nagbubunsod po yan ng bahagyang pagtaas ng accumulated rainfall. Bahagya lamang, mahina pa naman siya, hindi pa naman malakas yung La Nina. So dahil po bahagyang lumalamig na po yung temperatura ng karagatan sa may bandang mid-Pacific pa lamang, yung ating temperatura sa may bandang West Pacific Basin ay medyo nagkakaroon na ng medyo condensation sa karagatan sa pagitan ng hangin na dumadaloy na easterly trade wind. So bahagya pong tumataas ng konti yung water vapors niya. Dahil nga po sa mas lumalamig na po ng konti yung temperatura sa karagatan. So kapag mas lumalamig po ng konti yung karagatan, yung easterly trade wind na mainit sa itaas, na mas mainit, at habang dumadaan dito sa karagatan, nagbubunsod po ito ng moisture, mataas na water vapor. So tumataas yung volume ng water vapor, yung bunsod niya sa paligid, nagdudulot po ng mga pag-ulan. So hindi pa kasama yun yung mga natural cause ng mga pag-ulan. Ibig sabihin lamang nito ay tumataas po yung accumulated rainfall dito sa may bandang silangang parte ng bansa kapag umaabot po yan. Pero mas mararamdaman yan ng mga taga-Guam kasi dyan yung mas malapit. Siyempre medyo maapektuhan din ang Pilipinas konti. Kaya medyo nakakaranas tayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. So yun po yung magiging side effect kapag nagkakaroon po ng La Nina phenomenon. Sa ating monitoring, wala namang masyadong mataas na water vapor. Sa ngayon, hindi kagaya kagabi. Mga minor lamang na water vapor. Kung sisilipin natin ang buong parte, dito sa may bandang Camarines Norte, medyo nakakaranas sila ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan ngayon. Medyo may mga ilang light to moderate rain showers
ang umuulan ngayon doon sa may bandang Camarines Norte. So magpaayong po kayo just in case mga folks. Dahil patuloy pa umiiral yung ating dalawang weather systems yan sa may bandang Luzon. Yung ating amihan at salubungan ng Estelis na nabubunsod naman ng shear line. Sa lowest na petso na itala na ako weather station, kaninang 5:25 AM, nakapagtala kami ng lowest of 23.9 degrees Celsius. Kapon, comfortable pa rin, pero yun na ang pinakamataas na air temperature sa amin sa Caloocan, mabot ng 30.1 degrees Celsius. Kapon ito ng hapon at 2:09 PM. Ibig sabihin, wala tayong magiging komento masyado sa heat index, manatiling mababa at 37.4 degrees Celsius lamang ang init pandama namin dito sa Caloocan. Pero kung itatabi natin sa basic streams in past 24 hours, nangunguna ang Dipolog na may 33.7 degrees Celsius na air temperature. Sa Baguio City, mas bumabang muli at mas guminaw ang Baguio City since kahapon, mabot ng 16.6 degrees Celsius. So, matik, mga nasa around 13 to 14 degrees Celsius. Ang temperatura naman sa may bandang La Trinidad, Benguet, panigurado yan, o sa may bandang Atok, Benguet. Pagdating naman sinulan ng Apari ay nakapagtala sila ng 71 mm na total rainfall. Kahapon sa amin sa Caloocan, nakahabol kami ng malakas-lakas na heavy rain showers kahapon. Kahapon ng dapit hapon at gabi. Yan, inulan kami ng malakas. Umabot sa 39.6 mm ang total rainfall namin dito sa Caloocan. So sa loob ng 7 araw, mababa pa naman, 23.1 mm pa lamang. Pero sa total January rain namin ay umabot na po sa 40.2 mm na ang total rainfall namin dito sa Caloocan. So, mukhang mabilis-bilis kagad. Pagkat mababa pa siya sa difference average sa total of 74 mm. So, tingnan natin kung mahahabol yan. At sa ating outside humidity naman ay nasa 73% yung ating outside humidity. So, medyo katamtaman. At bumaba ito ng 5% since last hour. Kapag madaling araw, umaabot sa pinakamataas na saturated humidity kami, sa Caloocan umaabot ng halos 97% kapag kagabi at madaling araw po yan. Pag sumaga, mga around 73 to 76% yung outside humidity pag sa tuwing araw. Pataas ang atmospheric pressure at 1,010 hectopascals, steady ito since last hour. At sa ating low tide status, manatiling low tide tayo at may 13 hours mahigit pa rin tayo para mag-maximum high tide. So madaling araw, hating gabi na po ito mamaya magha-high tide. So, manatiling nataas pa rin ang ilang alon, pero i-double check natin sa ating global assessment monitoring for significant wave height kung mataas pa rin ang alon, lalo na dyan sa baybayin ng extreme Northern Luzon. Yes, delikado pong pumalaot ngayon dahil umaabot sa halos 4 meters ang taas ng alon dyan sa buong Northern Luzon. 1.25 to 2.5 meters naman sa halos buong silangang parte ng bansa. So, mukhang delikado pumalaot, lalo na sa mga papalaot dyan sa may bandang Bicol Region at Eastern Visayas. Mas lalong delikado naman kapag dyan sa may bandang itaas na ng Northern Luzon. Maabot na 2.5 meters hanggang 4 meters po ang taas ng alon. So, delikado kahit sa mga medium sea crabs, delikado pong pumalaot ngayon hanggang sa susunod na 24 oras po. Delikado. Maging dyan sa may kanluran ng Luzon hanggang sa at least within 3 to 5 nautical miles ang layo ay maabot sa 1.25 pataas pa rin ang alon. So, delikado po pumalaot ngayon sa halos buong kanluran at silangang bahagi po ng bansa. Paliban na lang sa may bandang katimugan ng Mindanao, medyo kalmado yung karagatan dyan. Hindi pa masyado umaabot yung malakas na alon. Dito lamang sa may bandang eastern portions ng Surigao Region, pataas na yan ng extreme Northern Luzon na medyo delikado ang alon. Kasabay yan ang mataas na easterly trade wind at bunsod po na mataas na swelling, asahan din ang gale force wind. So mataas ang gale warning yan kung sisilipin ninyo sa report ni Pag-asa. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:22 AM at inasang lulubog ito mamayang 5:39 PM. At ang ating waxing crescent 20% illuminated na po. So kaka-moonrise pa lamang yan nitong 9:50 AM. Ayan, nasa elevation of 18 degrees. So, 18 degrees pa lamang yan. Pero sa mga medyo makulimlimang area, hindi masyado maliwanag ang sikat ng araw, makikita niyo po yan, yung pag-moonrise. Lulubog pa yan mamayang gabi na po at 9:51 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong
Sabado hanggang bukas na po ng linggo, magiging partly cloudy ang ating maghapon. Asahan din ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may 100% chance of rain. Bukas din ng linggo, ganun din, maulap din ang himpapurin at asahan din ng maulan, pero nasa 48 to 50% chance ng uulanin bukas daw yan ng linggo. Sa lowest temperature expected, maglalaro 27 to 30 degrees Celsius. And lowest temperature expected, maglalaro 24 to 25 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang bahagi pa rin ng extreme Nodo Luzon at yung boundary po ng shear line magpapatuloy pa rin dito sa pagitan ng Nodo Luzon at ng bandang Bicol Region. Yan, yung boundary na yan ng shear line na magbubusod po pa o magbubusod pa rin na tuloy-tuloy ng mga pagkalat-kalat na pag-ulan sa bahagi ng Nodo Luzon. At mas mahamog pa rin ang paligid niya ng Nodo Luzon area ha. Dahil pa rin malakas pa rin ang daloy ng ating amihan o northeast monsoon. So yung bunsod na yan, kasabay nga po na may nabubuong low pressure area sa may bandang Kota Kinabalu, Malaysia. Yung autotrough niya ay medyo nahahatak dito. Bumabalandra dito sa may bandang kalurang parte ng Luzon. Kaya nagbunsod po tayo kahapon ng moderate and heavy rain shower sa Metro Manila. At maaring mangyari muli yan ngayong araw dahil yung mga surface trough na yan maabot po sa may bandang kaluran ng Luzon, especially ng bandang Pangasinan, Zambales, hanggang Bataan. So maaring pumasok yan sa may bandang Manila Bay at maaring ulanin muli tayo dito sa Metro Manila. So magdala po ng payo ngayong weekend kapag kayo ay bumibiyahe. Kasama na ang ilang bahagi ng Mimaropa, yan sa may bandang Mindoro area. At mula sa Piminaka, Ilocos Norte and the rest ng Cagayan Valley ay magiging maulap, mahamog ang inyong paligid. So expected rin mga light drizzle rain sa may makasabay na malamig na simoy ng hangin. So wag po tayong masyadong magpalamig. Uminom po ng medyo mainit para maiwasan po yung mga sipon, yan, yung mga ubo. Puso yan sa mga area na yan. Hindi gaya sa mga katimugang parte ng bansa na mas mainit ang temperatura. Kung gagamitin natin ang NOAA satellite imagery ay mataas pa rin ang hamog o yung light drizzle rain sa buong bahagi ng Cagayan Valley. Mapapayaw man yan, Ilocos Norte, Abra, Cordillera at Miss Region, Mountain Province, hanggang dyan na yan sa may bandang Isabela, kasama na ang buong Tugigaraw, so ang Cagayan Valley, kasama na ilang bahagi sa Santiago, Quirino, at hanggang dyan sa may bandang Aurora Region na po. Magiging mahamog po at mostly cloudy ang madalas na may mga ilang light drizzle rain showers ang bunsod pa rin ng dalawang weather systems ng amihan at ng easterlies. At mula naman sa may bandang kaluran nga po, binanggit na natin, kasama na ang buong Zambales, magiging maulan po, light to moderate at asahan ang mga ilang moderate to heavy rain showers. Dito maghapon, watch out na lamang magdala ng payong, kabilang na ang buong Tarlac, Angeles, Pampanga, hanggang Bulacan area na yan. Papasok na yan ang Valenzuela, siyempre hindi lusot ang Metro Manila sa inaasahan na uulanin. Ito lalo na sa hapon po o sa gabi na naman, gaya kahapon po. So, asahan din ang buong Metro Manila, kabilang na ilang bahagi ng Cavite area. Yan. At dito sa may bandang Tagaytay, Camagalianes, Tasugbo, Batangas. Yan, the rest ng Batangas sa Kanluran. Magiging maulap din ang asahan din ng mga ilang light to moderate showers at posible pang magkaroon ng mga heavy rain showers na clusterized po. Dahil yung outer trough dito sa may bandang Kaluran ng West Philippine Sea ay nagbubunsod po ng mataas na surface trough. Bunsod ng outer rain band na nag-excel, umaabot kasi dito sa atin sa Luzon. Yung excel extension ng surface trough nung isang low pressure area sa may bandang Malaysia. So nagbubunsod po yun ng pag-ulan, kasabay kasi yan ng salubungan ng easterlies. Yan. Yung combo kasi, yung combination po kasi ng easterlies dito na nagbubunsod po ng shear line at amihan. Yung salubungan ng amihan. So yung area na yan, asahan po mga kalat-kalat na pag-ulan po yan at sinabayan pa ng outer rain band na bumabalandra po din sa may bandang kanluran ng West Philippine Sea. At dahil sa resulta na yan ay magkakaroon ng mga tataas na accumulated water vapor at magre-resulta po yan ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Especially sa bahagi nga po ng Mindoro, lalo na sa may bandang Occidental Mindoro, sa may Paluan, Lubang, hanggang dyan na yan patawid ng bandang Puerto Galera at Tingloy sa sakop ng bandang Batangas. The rest naman ng bandang Palawan, magiging katamtaman, maulap din, mostly cloudy din at all times, at asahan din ang mga biglang kalat-kalat na pag-ulan sa maghapon. Wala sa may bandang Southern Luzon naman, hanggang kasakop ng Bicol Region, mula Camarines Norte pa rin,
hanggang Camarines Sur, magiging maulap pa rin at asahan din ng mga kalat-kalat na mga ilang light to moderate. Mostly light drizzle rains po ang iiral sa atin, kabilang na ang buong bahagi nga po ng Calabarzon area. Mula naman sa Southern Luzon ng Marinduque, hanggang dito sa may islang ng Romblon na po, hanggang Masbate ay magiging maulap din kayo dyan. Mostly cloudy, partly to mostly cloudy pong iral. Some gloomy rin at overcast. Expected din na mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog pagpasok na yan ng bandang Panay Island. Bagamat medyo katamtaman sa may bandang Panay Island, asahan din ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms itong maghapon. So mag-ready ng payong, kabilang na ang buong Bicol region, especially dyan sa may bandang Camarines Sur nga po, at boundary ng Iriga. Bagamat mula Legazpi hanggang Sorsogon, medyo nagiging partly cloudy at medyo nagiging katamtaman ang lagay ng panahon, expected pa rin ang mga isolated light rain showers, kabilang na ang Catanduanes. Mula naman sa may bahagi ng Visayas, mula sa may Panay Island, na medyo katamtaman pero magiging partly to mostly cloudy din at all times. Nagiging maulan naman sa bahagi ng Negros Occidental, lalo na sa may bandang Sipalay at pagitan ng Negros Oriental sa Basay, Bayawan, hanggang dyan na yan sa bandang Dumaguete po. Isolated, scattered, mga light to some moderate rain showers. Mangilan-ngilan lamang na pabugsuan ng mga heavy rain showers ang iiran. So, kabilang na ang sentro ng Visayas ng Metro Cebu, hanggang dyan na yan sa may bandang Siquijor, kasama na ang Bohol, lalo na sa Tagbilaran na nakakaranas ng mga ilang light drizzle rains. Patawid na yan ng Leyte, magiging maulap din kayo dyan, at mga ilang light to drizzle rains din ang madalas na iiran. So, magdala po ng payong hanggang dyan sa may bandang Eastern Samar Region. Bagamat medyo katamtaman sa Eastern Samar Region, asahan naman ng mga ilang isolated na mga light to some moderate showers nitong maghapon. So medyo prepare lamang sa payong dahil mga isolated rain showers ang iira sa inyo dyan, bagamat medyo moderate ang inyong kalagayan dyan. Wala naman sa bahagi ng Mindanao, sa Surigao Region, magiging maulap din at mga ilang kalat-kalat na mga ilang some light to some moderate and some heavy rain showers din ang iral, lalo na sa buong Dinagat at Siargao Island and the rest ng Surigao Region, at kasama na ang buong Agusan del Norte hanggang Agusan del Sur. So most areas ng Caraga area ay magiging maulap at maulan din ang inyong araw ngayon dyan, kabilang nasa hapon o sa gabi o madaling araw. Mula sa may bandang Surigao del Sur, pababa na yan ang Davao de Oro area hanggang Davao Oriental ay magiging maulap. Medyo nagiging katamtaman ng bahagya ang panahon ninyo dyan, pero expected ng mga kalat-kalaten, isolated rain showers, and localized thunderstorms, kabilang na ang areas ng Davao del Norte, North Cotabato, hanggang dyan na sa may bandang Davao Occidental. Madalas nga lang magiging moderate ang panahon ninyo dyan. Isolated rain showers and localized thunderstorms din ang iira sa buong Sorsogon area, kabilang na ang Maguindanao del Sur, patas na yun ng Lanao del Sur hanggang Lanao del Norte. Mula naman sa bandang Zamboanga Peninsula ay magiging katamtaman, partly to mostly cloudy din ng iiral at isolated rain showers din na may localized thunderstorms ng iiral. So magdala po ng payong just in case dahil magiging madalas po ang mga isolated rain showers sa Camindanaoan at sa hanggang Zamboanga Peninsula na po yan. So kasama na ang isla ng Basilan na tulad-sunod na nakakaranas ngayon ng mga ilang moderate and some heavy rain showers na hindi naman tumatagal ng mahigit isang oras. Tumitigil-tigil din ito. So medyo bumubugso-bugso ang pag-ulan sa may bandang Zamboanga City at isla ng Basilan. So magdala po ng payong just in case. At sa the rest ng buong bahagi ng Zamboanga Peninsula nga po, magiging partly and some mostly cloudy at mga scattered isolated rain showers po na may localized thunderstorm ang iiral halos magdamag ngayong maghapon. So very prepare na lamang po sa payong dahil medyo bugnutin po ang magiging ulan dyan. Magiging maulap, maya-maya magiging maaraw, then maya-maya na naman kukulimlim, tapos magkakaroon na naman ilang mga light to moderate and some heavy rain showers, lalo na dyan sa may bandang Davao del Norte nga po at Davao del Sur at North Cotabato. So very prepare na lang po tayo anytime. Samantala, maging sa ating computer-generated tropical cyclone sector, despite na hindi naman masyadong apektado sa Pilipinas, itong low pressure area na si 9KW, kaya lang may mga parte ng kanyang outer rain trough, ayan, medyo umaabot nga po din sa may bandang kanluran ng parte ng Luzon. Well, durot na rin ang factor ng galaw ng hangin dito sa may bandang equatorial line. Bunsod na rin ng redeveloping intertropical convergence zone. Bagamat hindi pa totally na improve yung kanyang intertropical convergence zone, medyo redeveloping lamang sa may bandang Palau Island, ready na lamang po sa may bandang Mindanao.
ay hindi naman magkakaroon ng significant na maaring pumasok pa ito sa ating Philippine Area of Responsibility since medyo pakanluran at medyo nag-stationary siya sa may bandang Brunei. Halos malapit yun sa may bandang Brunei this time. Yun, pagitan ng Brunei or Kota Kinabalu. Yan, sa kanluran, sa labas ng PAR. At mula dyan sa area na yan ay yung outer rain trap niya na kasabay ng extension ng shear line natin, nagdudulot nga po ng mga ilang kalat-kalat pag-ulan dito sa may bahagi nga po ng Luzon na binanggit natin kanina hanggang sa Southern Luzon po. So wala naman tayong magiging significant na magiging problema sa epekto ni 90W. Maliban lamang sa area ng Bunay na nakakaranas ng mga violent rain showers. Especially dyan sa may Bagawan, Brunei mismo, yan, hanggang Bandar Victoria. Mga violent rain showers ngayon ang nararanasan dyan ng mga taga-Brunei. Hindi masyado sa atin sa Pilipinas. Mga minsan-minsan lamang na mga ilang light to moderate and some heavy rain showers na pabugso-bugso ang magiging pag-ulan natin dito sa bahagi nga po ng Luzon. So, medyo prepare lamang tayo ng payong. Yun lamang ang madalas magiging basa ang paligid natin ngayong araw. Probably hanggang this coming weekdays na nga po yan. Wala naman sa ating tropical cyclone global forecast assessment rather. Kung may posible pa ba tayong may mamamataan since yung forecast natin for the month of January 2025, wala naman tayong nakikitaan na anumang sama ng panahon. Mula sa ating West Pacific Basin, mga surface trap lamang ang madalas na iiral along ng Intertropical Convergence Zone. Tapos, sa mga nagtatanong, saan ba nagde-develop ngayon yung La Nina, yung mahinang La Nina? Nandito pa lamang yan. Ito yung mainit na temperatura. Yung pagitan dito, ito yung mahinang La Nina. Yan. Nandito pa lamang siya. Yan. Yung boundary dito, ito yung mahinang La Nina dito. Ito, stronger La Nina itong area na to. Dito, medyo stronger La Nina. Dito, medyo weaker La Nina pa lamang. So, ang epekto ng above average rainfall natin sa Pilipinas, medyo konti o hindi pa masyado kalakasan yung epekto ng mahinang La Nina sa atin. Masyado pang malayo ito. Dito sa may bandang Guam pa. Halos malapit sa boundary ng Guam. Yung pinakakanto. Didiscuss natin maya-maya yung range ng mahinang La Nina mamaya. Sa ngayon, yung tropical cyclone development, na natiling around 10 to 20% pero napaka-scattered o shallow nito o malabo o mababaw para maging isang tropical cyclone. Epekto lamang ng shear line, patuloy pa rin yung shear line sa atin na magpapaulan sa parte ng Luzon at Southern Luzon hanggang January 12, 2024 na yan ayon sa ating global spectral model. So wala naman tayo nakikitaan dito na anumang tropical cyclone development. Mula sa mean sea level pressure naman, mababa lamang mostly ang atmospheric pressure dito sa may bandang Malaysia at Indonesia. Yan. Yung ITCC line, patuloy pa rin na re-regenerate sa area na yan dahil nasa 1,008 hectopascals. Pero pataas, medyo mataas po ang atmospheric pressure natin, especially sa Metro Manila and the rest ng extreme Lolo Luzon, umabot ng 1,014 to 1,018 hectopascals hanggang January 12, 2024 na po yan. So wala tayong magiging concern for possible tropical cyclone. Sa mga computer models naman natin, kung tisilipin natin, yung sa huling analysis simulation, wala rin tayo nakikitaan dito. Patuloy pa rin ang mga surface trap at shear line ang iiral. So tuloy-tuloy pa rin. Ang mga ilang kalat-kalat na pag-ulan bunsod pa rin ng shear line kay ECMWF. Ganun din. Patuloy lamang ang mga surface trap at shear line sa mga susunod na araw. Patuloy pa rin makakaranas ng mga pag-ulan. Kay NABGEM ganun din. So wala tayong naasahan na anumang sama ng panahon na mabubuo pa rin. Dahil yung forecast natin, most especially mababa talaga na may mabuong bagyo pagka ganitong month na ng January. So, usually ang magiging kalaban lamang natin dyan yung shear line lamang at yung mga ilang surface trap na magbubusod nga po ng pag-ulan, lalo na sa katimugang parte ng bansa. Nataon lamang medyo nasa bandang kanluran ng bansa umuulan dahil merong low pressure area nga po na namamataan tayo sa may bandang kanluran o bandang timog kanluran ng bandang Palawan. So, yung extension niya umaabot nga po sa may bandang kanluran ng Mimaropa hanggang dyan sa may bandang Zambales. Yung outer rain trough niya. Yun. So, nagpapaulan sa atin na parang maratuloy tayong mayroong habagat. Yan. Dahil dito sa low pressure area na to na nabuo sa may bandang kanluran ng Brunei. So, yun po. Yun po ang rason niya. Pero, normally, ang madalas ulanin talaga ang Mindanao.
case to case lamang kapag nagkakaroon nga po ng aktibong low pressure area dito sa may bandang kanluran, pagitan ng Vietnam at Malaysia. Pero sa Pilipinas, wala naman tayong masyadong nakikitaan so far na anumang tropical wave. Samantala sa ating almanaking climate, dahil may update tayo for status ng La Nina phenomenon, kalalabas lamang ngayong araw lamang, ayan, nasa warning advisory na po, ibig sabihin, under watch na po si La Nina. Mula sa synopsis sa data feed ng NOAA ay nag-emerge ito since November. Binanggit na natin yan last year hanggang January nga daw po. So 59% chance kung mapasok siya pero mahinang La Nina lamang ito. So expected yan na maaari pa rin mag-extend yan o maaring magtuloy-tuloy yung extension ng mahinang La Nina or maaring mas mag-emerge ito ng 61% chance. So may 61% chance pa siya na mag-further emerge yung La Nina. Hindi lang natin alam exactly kung kailan. Dahil base na rin sa nakarang report natin last year ng December, ay nag-report na tayo na may 60% chance na magkaroon nga po ng emerging na mahinang La Nina. Ayun, negative 50 degrees Celsius, di ba? From January to March nga po. So between January, since January na ngayon, pumasok ngayon yung forecast na ito na inaasahang may mahinang La Nina emerging tayo, which is pumasok na nga po ngayon lamang araw. Ayan, nasa La Nina watch na po tayo. So, asahan ninyo, ire-report na yan ni Pag-asa anytime pag nabasa na o napanood ng ating balita sa YouTube, kahit sa Facebook. At mula sa ating Oceanic El Nino La Nina Index ngayong taon, ngayong January, nasa negative 0.55 degrees Celsius na po siya. So, mahinang La Nina emerging pa lamang ito. Mahina pa lamang siya. Kaya under watch na lamang po siya since pumasok na sa emerging La Nina. Yung area na sakop nito, gaya na ating kaliwanag kanina, nasa bandang Middle Pacific pa po. Ayan, ito po yung La Nina, yung emerging niya. Ayan, yung swelling ng La Nina. Ayan, hanggang dito, yung pinaka-weaker part ng La Nina. Yung stronger part ng La Nina, nasa may bandang South America. Nawawala po yung ating mic dahil naglolobat na. At makikita po yung pinaka-boundary ng La Nina nga po. At inuulit ko, nandito sa may bandang South America, yung mas epekto nararamdaman na ng mga taga South America ang epekto ng La Nina. So, dahil po dyan, dito sa may bandang West Pacific Basin natin, unti-unti pa lamang nating mararamdaman yung mahinang La Nina. So, yung above average rainfall expected, hindi pa natin gaano ramdam yan sa Pilipinas. Dahil kasalukuyan, summer pa rin sa may bandang Australia, so mas mataas pa ang temperatura. Pero dahil lumalamig po kasi ang karagatan, ay magiging malaking factor pa rin yung summer sa Southern Hemisphere para mas tumaas po yung water vapor contingency, lalo na sa may bandang Mid-Pacific. Kapag dinala ng easterly trade wind papunta sa atin sa Pilipinas. So yung mataas sa water vapor, makaka-apekto yan dahil malamig po ang magiging temperatura. At dahil po sa lumalamig ang temperatura, yung init dito sa atin sa West Pacific Basin, mas tumataas naman. Kaya tumataas yung ating ulan. Yan, tumataas po yung rating ng pag-ulan natin. Which is, kung gusto niyo malaman kung ano yung cycle ng ENSO, El Nino and La Nina phenomenon, makikita niyo yan, masasearch po yan sa aking Facebook, sa aking YouTube channel, yung paliwanag tungkol sa La Nina and El Nino phenomenon. Paano nagkaka-apekto ito sa Pilipinas. So, yun po, meron na tayong emerging La Nina ngayong January. Since December ay minomonitor ito at lumabas lang ngayong January 2025 na. Under monitoring watch na po tayo. Ibig sabihin, meron tayong mahinang La Nina na po, mga folks, na nasa exact, again, nasa negative 0.55 degrees Celsius na po yung emerging La Nina natin. So, mahinang La Nina pa lamang po ito na maka-apekto sa ating West Pacific Basin. At sa ulat din doon naman, so far, ay wala naman pa rin na-detect yung aking seismometer dito sa Caloocan. At since mga minor earthquakes lamang ang medyo na-detect since kaninang madaling araw, so silipin natin sa short period seismograms mula sa data feed ni PBOX kaninang 1:59 AM po ito. So halos mag-alas sa madaling araw. Malayo naman ito sa Mindanao pero naka-indicate
Magnitude 4.5 ito na may lalim na 199 km depth sa may bandang southeast pa rin ng Balot Island ng Sarangani. Halos sakop nito ng Indonesian Peninsula. Halos bandang Palawa, Morotoay sa may bandang sakop ng Indonesian Peninsula pa rin. So napakalayo masyado pero indicated pa rin siya sakop sa atin sa bansa. So yun lamang ang pinaka-latest at mga minor earthquakes naman ang naging kasunod niya since kaninang madaling araw. Yan, so bilangin kagad natin dahil mukhang marami-rami mga minor earthquakes mula sa ating historical earthquakes for the month of January 2025. Ito siya, so konti pa lamang yung mga cluster. Kung bibilangin natin yung total cluster ay makikita ninyo na sa total of 152 earthquakes pa lamang siya. Kung double check natin para sa month of January, 152 talaga ang total earthquakes niya. So, since January pa lang naman, so dito pwede nating gamitin itong all mode. Dahil January pa lang naman ang may data. 152 total earthquakes tayo. 147 dito is magnitude 2.0 pataas. 5 sa magnitude 4.0 at wala pa naman tayong naitalang magnitude 5.0 pataas. Pinakamarami base sa cluster, ang parte pa rin ng Mindanao. Ayan, nasa 53 ang total cluster ng earthquakes. At pumapangalawa ang bandang Eastern Visayas. Base yan sa cluster. Yan o. Then pumapangatlo ang bandang Southern Luzon, kasama na ang Metro Manila. Sa area o paligid ng Metro Manila, 23 earthquakes. And then sa may bandang extreme Northern Luzon, o Northern Luzon, 18 po ang total earthquakes base sa cluster. So malinaw po yan mga folks na ang ating total earthquakes o konti pa lamang na nasa 152 total earthquakes pa lamang po mga folks. Ngayon, kung titingnan natin kung may bagong historical earthquakes na for the month of 2024, mukhang meron na ata. Ayan na, lumitaw na. So lumitaw na po yung year 2024. Sa gustong malaman pa rin ang mga historical earthquakes last year, pwede nyo na po yung makita base sa month or pwede nyo rin makuha lahat ang data na yan para sa total ng earthquakes for the month of, for the year 2024. Pero kung specific month lamang, let's say April, pwede nyo pang ma-load yung data. Ayan, makukuha nyo po yung data niyan. And then, makakount nyo kung ilan po yan. So, for the month of April, ito kasi kasama ang magnitude 1 yan Kaya umabot ng 31,000. Ang dami masyado. Pero kung between magnitude 2.0 pataas lamang, ay nasa total of 1,054 lamang tayo. Hindi na natin sinasama yung magnitude 1.0. Masyadong exaggerated. Kasi pati mga local o man-made earthquakes sumasama. So, malinaw lamang dito na mapapansin ninyo ay nagkaroon pa rin ng record na tayo for year 2024. Pwede nyo pong ma-review yan. So, yun lang. Then, i-reset nyo kung gusto nyo ma-refresh o ma-reset yung historical data. So, yun lamang po ang ating data ngayon. Sa ngayon, kukunti pa lamang ang total earthquakes natin for the month of January 2025. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Sabado, January 4, 2025.
hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin Analysis para sa araw ng Sabado, January 4, 2025. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang ulit sa ating website at www.pimoweather.com para sa pang detalye na gusto malaman na hindi natin kasama ngayong umaga sa ating report since almost stationary lamang pero makakananas tayo ng mga pag-ulan sa may bandang kalurang bahagi ng bansa, especially sa may bandang Luzon at Southern Luzon dahil nga po sa merong extension trough mula sa isang low pressure area malayo sa Pilipinas. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman ang pinaka real-time at dynamic beds mula sa ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali na po sa ating lahat.